Hello people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. And today guys, ay ipapakita ko sa inyo yung mga succulents na pinropagate ko. So hindi ko na napakita to nung ginawa ko guys, pero papakita ko sa inyo ngayon tapos na. Ayan. So ito siya. O, diba? Ito guys yung kung natatandaan nyo guys, yung ng electric fan na nilalagyan ko kapag nag-unbox ako. And nandito siya guys sa ilalim na to. Yan, nalalagyan niyang ating mga Haworthia na variegated. So, ginawa ko guys ay nilagyan ko siya ng plastic. Ayan, sa ilalim. So, hindi nga maayos yung pagkalagay ko. Minadali ko lang to guys kahapon. And naisip ko kasi na wala na akong mapaglagyan. So, gusto ko gumawa ng propagation na nakahang lang. Ito yung nakita ko kahapon. So, ito yung tinatali ng husband ko sa parcel ko kapag dumadating na pinipick up niya. So, ayan. Sinabit ko lang siya dyan guys, oh. Nilagay ko lang yung tali dyan. Hindi nga guys mapantay yung pagkalagay ko. Parang medyo tabingi. Pero okay na yan guys. Nanguha ko ng cuttings doon sa labas. And then, etong mga Mendoza na to guys ay yung kinat natin nakaraan doon sa basa na white pot. Yan kung natatandaan nyo guys. Nasa maliit na pot natin siya nilagay. So, naisip ko na lang na i-transfer sila dito. Ayan, kasi meron naman din ako guys mga propagation na Mendoza. So, ang dami-dami na nila. So, dito ko na lang muna guys ilagay. So, makukuhanan din naman natin to ng cuttings kapag lumaki na sila. So, ginamit ko dito ay garden soil and then fresh na rice hull. Yan, kung makikita nyo guys, buo-buo pa nga yung ating mga garden soil dyan. Ayan, yung plastic na nilagay ko sa kanila guys ay binutasan ko. Bali, ginuntingan ko siya ng maliliit na buta sa ilalim, madami, para makakalabas yung water kapag tinubigan natin siya. So, ito ay plano ko itong ilagay sa rain or shine kapag stable na sila. So, yung luwela ko guys ay kinatan ko kasi sobrang nang etiolated. And napabayaan ko na talaga yung mga luwela ko na yan. Nandun siya guys ay hindi na initan. So, ginawa ko, kinat ko na lang. Yung puno niya guys ay nilagay ko dyan. Ayan, nandyan yung puno niya. So, kinatan ko para mailagay ko dito. So, basa pa nga to guys kahapon. Kasi basa yung soil mix na ginamit ko sa kanya. Yung garden soil. And yung rice naman ay hindi. Pero mabilis lang naman kasi yan guys matuyo. So, ngayon, umuulan dito sa amin. Yan, umulan dito. Ayan, oh. Kakatapos lang guys. Pero maalinsangan. Ayan, kaya yung ating mga succulents ay nakakatanggap dito ng bright light. So, ayan. Ito naman ay yung mga kinuha kong propagation. Yan, nilagay ko dito yung mga nakat natin na babies ng ating mga flapjack. Ito kinuha ko sa labas. Yan, kasi napapabayaan ko din lang naman din yan guys sa labas. So, nilagay ko na dyan. Tapos ito, parang mamamatay siya. Ginawa ko, nilipat ko dito. Ito yung napakalaki ko dati guys na osmanthus. Pero, ayan na lang siya ngayon. Ayan, tapos nanguha ko ng kunting cuttings ng Luxiflora. Yan. Tinusok-tusok ko lang yan dyan guys. Wala pa yung mga ugat. Tinusok-tusok ko lang sila. And bagong cut lang talaga sila kahapon nung nilagay ko. And dito ko guys nilagay yung mga kinat ko ng ating snow peach. Ayan. Ayan yung iba guys. Oh. Ayan. So, baka mag-trail sila. So, kunti lang naman din guys yung soil nito. Yung rice hull and then yung garden soil. Kasi manipis lang naman to. So, kaya pag nilagay ko sila sa rain or shine, hindi to sila guys ma-overwater. So, sure ako doon. Tapos ito naman, diba, ito yung napakalaki natin na lavender scallops na variegated. So, 'di ba nagkaroon siya ng fungus, nilipat ko na siya guys dito sa loob ng greenhouse. So, sabi ko para tubuan siya ng mga new pops para mawala na din yung fungus niya. Kinat ko na lang guys yung mga ganito kasi parang matagal siyang makarecover. Pero, yung mga new leaves naman na niya guys ay wala naman ng dot. Ayan o. Wala na. So, kinat ko na lang siya guys and tinusok-tusok ko lang dyan. So, yung mabuhay, ayan, okay lang yan guys. Kung mayroong mamatay, hindi naman maiwasan guys. Minsan na may namamatay, may nabubuhay. Pero sortihan na lang guys kapag buhay lahat sa mga propagation natin. Lalo na nung tinusok ko sila dito, bagong cut. Tapos, ano pa guys, basa-basa pa yung ating garden soil. Pero tingin ko okay lang naman din. Ito nga, kinat ko to sa labas kasi paliit na ng paliit yung ating chroma sa labas kasi nasobra na siguro guys sa ulan. So, ayan, kinat ko na lang.
So, yung puno na lang yung nandun. Hindi ko alam kung mabubuhay pa yun, guys. So, ayan. Meron pa nga mga vacant na maliliit, pero wala na akong mailagay. Ito, nag-cut din ako kahapon ng, guys, ghost plant. So, dalawa to. Yung isa itatanim ko sa pot para, may pangbenta ako. Kasi kailangan ko ng maraming variety ng propagation ng succulents para may maialok ako sa aking suki. Kasi naghahanap sila ng ibang variety ng plants kasi meron na sila nung iba na nandito sa akin. So, naghahanap sila ng iba. So, yung iba kasi guys, hindi ko pa naman sila pwedeng i-cut kasi nga, 'di ba, kunti pa lang sila and ayoko minsan bawasan syempre, lalo na yung mga Echeveria succulents natin, 'di ba? Kapag ganito wala pa talagang baby, so mahirap talaga. So makakakuha lang tayo diyan ng babies kapag nagpropagate tayo through leaves or cuttings. Pero matagal 'yun na panahon bago tayo palaki ng ganon at maibenta natin sa kanila. So matagal yung proseso. Ayan. Kaya naman ginagawa ko guys yung ating mga ganito, grapto. Ayan, so yun yung kinuhanan ko guys ng mga cuttings kasi yun yung mabilis mai-propagate compare sa ating mga Echeveria succulents. Ayan. Yung mga Echeveria succulents ko naman ay meron akong mga na-propagate na yung iba kagaya ni Black Prince. Ayan, nandito sa ilalim. Ayan sila guys. So meron na naman akong bagong kinuha kahapon. Ito. Ayan. Dahon yan guys si Black Prince. So, wala akong malagyan na ganitong pot kasi halos maubos ko na lahat guys yung mga old pots ko. So, meron naman dito yung black, malalaki naman na yun para sa mga leaf propagation natin. So, ginawa ko, pinatayo ko na lang muna sila dito guys and antayin ko silang mag-baby. So, hindi naman nila kailangan na nakatanim na agad kapag magpo-propagate tayo. So, pinatayo ko muna dito and pag nag-baby yan, nag-ugat yan guys, saka ko na lang sila guys, hanapan ng pot na para sa kanila. Ayan, o diba? Yan, dyan muna natin sila. Ito, nilagay ko na to dito. Yan. And plano ko tong hanapan ng area na, hindi sila guys, ma-sunburn. Kasi syempre dito hindi naman to nainita ng maayos. So, kailangan nata nito ng init. Baka marat. Ayan o. Parang na-overwater na. Dinilig ko lang to kahapon lang guys. Anuhan na. Baka naman marat na to. Hala. Yung leaves niya guys. Ang galing ko. Lumaki na nga siya sa akin eh. Kulang to sa init. Tapos basa. Kaya ganyan no. Yan talaga guys, kailangan din talaga nila ng sunlight. So dito kasi sa ilalim, hindi na sila masyadong mainitan. Dito ko muna sa mainitan siya guys. Yan dyan banda. Yan. Oh. Ayan, nagdilig din ako ngayon guys. Ayan, dinilig ko itong ating mga Echeveria dito. Okay lang naman yan kahit na sumisikat ng konti yung araw. So, bright light lang naman yan guys. And medyo maalinsangan, hindi naman yan sila guys sa sunburn. So, diniligan ko sila, binuhusan ko talaga guys. Pati yung ating mga mga purple delights para yung mga babies nila mabibilis lumaki. Kasi kapag kulang sila guys sa dilig, yung mga babies nila is matagal lumaki. So, yun yung napapansin ko sa ating mga purple delights na babies pag pinugutan natin sila. So, kahit naman din naman guys yung mga cuttings natin ay ganun din, mabilis silang lumaki kapag naalagaan natin sila sa dilig. So, huwag naman guys yung sobra-sobrang dilig kasi pwede silang ma-overwater nun. So, lalo na yung mga kinatan natin. So, tama lang din guys. So, makainom sila, matutuyuan sila, tapos painumin din ulit natin sila guys. So, ganun lang naman guys yung ginagawa ko sa kanila para mas mabilis silang lumaki. And excited na rin ako guys na makita sila na malalago ulit yan dyan sa top. Kasi gusto ko talaga yung sobrang lago na purple delight. And mapupuno ko na talaga to guys na area na to ng mga purple delights natin. Ayan, hindi lang naman purple delights yung laman dyan guys. So, bali meron tayong super bomb, missing you, ayan. Nandyan lahat guys ng mga purples na leaves ng ating mga succulents. So, nandyan lahat. So, yung dito banda guys, meron naman dyan na hindi,
Purple Delight. Meron tayong Echeveria succulents dyan. Pero wala kasi akong mapaglagyan na. So, wala din ako mailalagay sa kanilang Purple Delights na kasi ayoko nang kuhanan ng cuttings yung ating mga natirang Purple Delights kasi pangit naman pag sobrang kalbo. So, ayan ko na muna sila guys. Soon, malalagyan ko din yan. As in, mapupuno yan ng Purple Delights or Super Balm kapag lumaki na lahat yung mga babies ng ating mga pinugutan. So, pwede ulit tayong mamugot soon. So, pero saka na yun guys kapag lumaki na talaga yung mga babies. And meron sana tayong mailagay pero nandito kasi sa big pot. Ayan. Ayan. And hindi ko na talaga yan sila gagalawin guys. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!